verse 11. Ayan? Okay, Psalm chapter 2, verse 11. Nakita na po ba? Okay, sabay-sabay nating basahin. No? Tayo nga, tumayo. Tayo. Okay, sabay-sabay nating basahin. Ready? Go. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Let us pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkabasa ng inyong salita. Ang Diyos ng Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpalala patungkol po sa inyong salita. Patawad sa aming pagkakasala sa inyong pong harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari nang maupo ang bawat isa. So sabi ng Biblia, ang message natin sa umagang ito, ang title is Serve the Lord. Nakasulat dyan, no? Serve the Lord. Makikita natin na ang paglilingkod pala sa Panginoon, pag sinabing serve, paglilingkod. Amen? Naglilingkod. Kanino tayo naglilingkod? Sa Diyos na nasa langit. Sabi ng Biblia, serve the Lord. So, ibig sabihin, makikita natin na ang paglilingkod pala sa Panginoon, ito pala ay utos ng Diyos. Tama? Kasi nakasulat sa Biblia, serve the Lord. Kasi kung hindi ito utos, hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Tama? Ang paglilingkod sa Panginoon, tandaan nyo, ito ay minsan may time na mahirap. Mostly, ganun lang. Minsan, may time na parang wala kang gana, lalo na pag pupunta ka sa church, minsan mainit, minsan parang darating yung time na parang wala akong gana maglingkod sa Panginoon. Pero alam nyo ba, ang purpose ng Diyos, bakit tayo niligtas, ay para maglingkod sa Kanya. Ligtas na ba tayo? Tumanggap na ba tayo sa Panginoon? Sino tumanggap na dito? Amen. Lahat tayo tumanggap na sa Panginoon. Ibig sabihin ng tumanggap, ibig sabihin tiyak mo na sa langit ka pupunta. Tama? Paano ka naligtas? Tinanggap mo ang Panginoon. Tama? Nanampalataya ka sa Kanya. Ngayon, noong tayo ay tumanggap na sa Panginoon, ganun-ganun na lang po ba? Hindi. Merong kasunod yan. Anong kasunod? Maglilingkod tayo sa Diyos. Susunod tayo sa utos ng Diyos. Susunod tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, serve the Lord. Maglingkod sa Panginoon. At sa paglilingkod natin sa Panginoon, tingnan nyo, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ano nakasulat? Serve the Lord with fear. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. At sabi ng Biblia, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. At sabi rin ng Biblia, the fear of the Lord is to hate evil. Kapag meron tayong takot sa Diyos, ibig sabihin, galit tayo sa masama. Amen? Kung ano man yung masama, magagalit tayo dyan, iiwasan natin yan, kasi meron tayong takot, kanino? Sa Diyos. So, ipinag-utos ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya. Tingnan natin sa Psalm chapter 100. Psalm chapter 100. Psalm chapter 100, verse 2. Yan. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan meron tayong takot. Serve the Lord with fear. And then, Psalm 100, verse 2. Chapter 100, verse 2. Sabay natin basahin. Ready? Go. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Ano sabi ng Biblia? Serve the Lord. Kanina, serve the Lord with fear. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos pag naglingkod tayo sa Kanya. At sabi ng Biblia, serve the Lord with gladness. Ano po pag sinabing gladness? Ano pag sinabing gladness? Gladness. From the word glad. Ano Tagalog ng glad? Ha? Masaya. Tama, pakitaan nyo nga ako ng masaya. Meron ba masaya na? Pag sinabing masaya, naka-smile. Tama. Hindi yung pupunta sa church na, kala mo namatayan, no? Sabi ng Biblia, serve the Lord with gladness. Kaya alam nyo ba, pag ang isang tao pumunta sa church, tapos masama ang loob, malungkot, hindi gusto ng Diyos yan. Kasi sabi ng Biblia, serve the Lord with gladness. Ibig sabihin masaya. Kayo ba masaya na nandito sa church? Kayo ba ay masaya na nakakapakinig ng salita ng Diyos? Amen! Masaya tayo. Bakit? Kasi utos ng Biblia na dapat
Maging masaya ako. Serve the Lord with gladness. Alam nyo, sa ating buhay Kristiyano, magkakaiba tayo ng buhay, tama? Kanya-kanya tayong problema. Kahit ako, pastor ako. Bilang pastor, hindi porket na pastor ako, wala akong problema. Magkakaiba tayo ng problema. Pero sabi ng Biblia, be sure na pag tayo ay naglingkod sa Panginoon, kailangan merong kasiyahan. Tama ba? Serve the Lord with fear. Naglingkod ka na merong kagalakan. Nag-serve ka. Halimbawa, sa isang restaurant, no? Sa isang restaurant, merong kakain, merong customer. Tapos mag-serve ka sa kanya. Tapos malungkot, no? Sir, ano order niyo? Ito po. Oh, yan na. Meron bang ganon? Nagsaserve siya pero malungkot? Anong mararamdaman kayo ng customer na yun? Maiinis, tama? Sabi ng customer siguro, hindi na ako babalik sa restaurant na yan. Bakit? Kasi masusungit yung mga waiter, masusungit yung mga nagsaserve. Diba? Kaya tayo, dapat masaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Serve the Lord with gladness. And then, ito yung title, Why We Need to Serve the Lord. Okay? Bakit pa natin kailangan maglingkod sa Panginoon? Kasi gusto ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya. Amen? Pero bakit ba natin kailangan maglingkod sa Diyos? Ano bang bakit? Ito yung number 1. Okay, why we need to serve the Lord? Why we need to serve the Lord? Number 1, because He saved us. Sa Tagalog, kasi niligtas niya tayo. Amen? Niligtas niya tayo mula saan? Mula sa kapahamakan sa impyerno. Isipin mo, gaano kabuti yung Diyos natin. Niligtas kanya, tayong mga makasalanan, dati papunta tayo sa impyerno. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Biblia sa John 3:16, For God so loved the world. Lahat ng tao sa buong mundo minahal ng Diyos. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Isipin nyo, grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bilang mga ligtas na ba tayo? Amen? Bilang mga tumanggap na sa Panginoon, sabi ng Biblia, maglingkod tayo sa Kanya. Bakit? Niligtas niya tayo. Alam nyo, nakakalungkot sa iba, pagkatapos nilang tumanggap sa Panginoon, pagkatapos nilang manampalataya sa Panginoon, ang nakakalungkot yung iba, nawawala na. Tama? Imbis na, kung kailan ka tumanggap sa Panginoon, imbis na lalo ka pang maglingkod sa Kanya, ang problema sa iba, kung kailan tumanggap sa Panginoon, lalong nawala. At ang nakakalungkot pa doon, kung kailan na-baptize, lalong nawala. Diba? Kung kailan na-baptize, ano ba ang ibig sabihin ng baptism? Nalala nyo, ito ay unang hakbang sa pagsunod. This is the first step of obedience. Kaya ka nagpabautismo kasi ito yung unang hakbang natin sa pagsunod sa Diyos. Tama? Ang problema, nung nabaptize, hindi pala unang hakbang sa pagsunod sa Diyos, unang hakbang sa pagtalikod sa Diyos. Kasi hindi na nagsisimple. Tama? Tandaan natin, tayo ay niligtas ng Diyos. Amen? Kaya dapat tayo mga Kristiyano, maglingkod tayo sa Kanya. Ngayon mga kabataan, tayo lahat dito, tandaan nyo, ang buhay natin maiksi lang. Maiksi lang. Ganyan lang kaiksi. Alam nyo, sabi nga ng Biblia, ang buhay ng tao ay parang isang singaw lang. Nakakita na kayo ng singaw? Halimbawa sa sinaing, di ba? Pag kumulo ang sinaing, sumisingaw yan, di ba? Pag bukas mo, may singaw yan. Anong na-obserbahan nyo sa singaw? Ha? Ano pa? Paglabas niyan, ano nangyari? Nawawala agad. Tama? Alam nyo ba ganyan ang buhay natin? Nakakita na ba kayo ng pagsingaw ng sinaing? Yung usok, nandyan lang, naka-stay? Hindi, ang bilis mawala. Tama? Alam nyo, yan ang sabi ng Biblia. At ganyan ang buhay natin. Maiksi lang. This is very short. At sabi ng Biblia, ito ay parang singaw lamang. Okay? Alam nyo, ito ang tandaan natin. Hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo, sabi ng Biblia, hanggat malakas ka pa, maglingkod ka sa Diyos. Kasi alam nyo ba, yung iba dati nagsisisi sila. Halimbawa, yung iba lalo na, yung iba na may sakit na, no, meron
Meron ako dating narinig na napatotoo dun sa Bulacan na malakas mag-inom, malakas manigarilyo. Tapos ano nangyari? Nagkaroon siya ng cancer sa bituka. Kaya mag-ingat, kung kayo ay umiinom, naninigarilyo, sa ngayon wala pang epekto yan. Kasi bata pa kayo eh. Pero tandaan nyo, yung alak, kumakapit sa bituka yan. Yung sigarilyo, kumakapit sa baga yan. Kaya ngayon, kung sarap na sarap pa kayo mag-inom, manigarilyo, sa ngayon, hindi nyo ramdam. Pero aanihin nyo yan. Pagtanda nyo. Doon na lalabas yung mga sakit. Marami na akong taong nakitang ganyan. Na bata pa lang, malakas na uminom, malakas manigarilyo. Hindi naglilingkod sa Diyos. Ano nangyari? Nung nag-edad na siya, ayun. Nag-30 plus na, nag-35, ayun. Medyo kapos na sa hininga, tapos sumasakit na ang tiyan. Nung nagpa-check up, may cancer na pala. Cancer sa bituka. Saan nagaling yan? Bisyo. Kaya ang bisyo, walang magandang naidudulot yan, lalo na sa inyo mga kabataan. Kahit sa inyo sa atin, kahit na matanda yan, walang magandang maidudulot ang bisyo, tandaan nyo yan. Ang Diyos galit sa bisyo. Kaya kayo, lalo tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Yun, yung narinig kong patutuo dun sa Bulacan. Nagkaroon siya ng cancer sa bituka. Alam niyo nangyari? Sinabi niya, Pastor, ipag-pray niyo po ako na gumaling ako. Kasi pag gumaling ako, Pastor, maglilingkod ako sa Diyos. Sinabi niya yun. Pastor, pag gumaling talaga ako, bedridden na siya, nakahiga na siya. Wala na, sumusuka na ng dugo eh. Pastor, pag gumaling ako, maglilingkod ako sa Diyos. Alam mo sa isip-isip ng pastor, sa isip-isip ng pastor, bakit nung malakas ka pa, nasan ka? Nung malakas ka ba, naglilingkod ka sa Diyos? Tapos kung kailan nagkasakit ka na, tsaka ka magre-request, Pastor, pag gumaling ako, maglilingkod talaga ako sa Diyos. Bakit nung malakas ka pa, nasan ka? Naglingkod ka ba sa Diyos? Hindi eh. Puro nga bisyo ang inaatupag mo eh. Nagets nyo? Nagets nyo po? Ang point natin doon, habang malakas ka pa, ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Wala nang time para magloko, wala nang time para magliwaliw at gawin kung ano ang gusto ng laman. Ito yung oras natin na kung ikaw ay ligtas na, yan yung oras na magsimula ka na maglingkod na sa Panginoon. Kasi baka huli na ang lahat. Huwag mong hayaan na huli na ang lahat. Yung iba, bedridden na. Hindi na makatayo. Tapos sasabihin na, Pastor, gusto kong maglingkod sa Diyos. Bakit kung nakakatayo ka pa? Saan ka pumupunta? Sa church ba? Hindi. Kasi itong lakas natin, minsan lang ito sa ating buhay. Kaya ipagamit natin ito sa Diyos. Ipagamit natin ito sa Diyos. Maglingkod ka sa Panginoon. Lalo na kayo, mga kabataan, malalakas pa. Huwag nyo lang subukan yung mga bisyo. Kasi marami ng patutuo niyan. Marami ng tao nagsasabi na nung nagkailan sila, inaano na nila kung ano yung kinanin nila sa laban nila. Kaya tayo, ang bisyo natin ay yung maglingkod sa Diyos. Amen? Amen ba? Maglilingkod tayo sa Diyos. Kaya alam nyo, tayo mga naligtas, ito ang pinakamasayang buhay. Yung buhay na naglilingkod sa Diyos. Aanin mo yung marami kang pera, aanin mo yung malaking bahay mo, hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Tama? Aanin mo yung marami kang sasakyan, hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Hindi ka naman nagsisimba. Hindi mo naman binibigay yung buhay mo sa Diyos. Kasi sabi ng Biblia, pag tayo binawian ng buhay, wala tayong madadala sa mundong ito. Wala tayong madadala ni isa. Kahit na piso sa bulsa mo, hindi mo madadala yan. Pag namatay ka. Hubad tayong ipinanganak at hubad din tayong mamamatay. Kahit yung suot namin sa kabaho, hindi natin madadala yan eh. Ano nangyari? Mabubulok lang yan sa kabaho eh, tama? Yung katawan natin. Kaya alam nyo, wala tayong maidadala sa mundong ito. Ang pinaka-the best na pwede natin magawa ay yung maglingkod sa Diyos. Hindi naman masama magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng maraming sasakyan. Hindi po masama yan. Maganda yan. Pero, dapat yung number one na dapat natin siguraduhin
ay yung maglingkod tayo sa Diyos. Kasi ang buhay natin, maiksi lamang. Napakaiksi. Sabi nga nila, nakita na kayo ng lapida? Ng lapida? Sa lapida, mayroong taon niya, diba? Halimbawa, 2000. Tapos may dash na maliit. Tapos yung 2021, ibig sabihin kung ilan taon na siya namatay. At kung kailan siya namatay, tama? Sabi nila, yung buhay mo, katulad lang ng dash. Di ba maliit lang yung dash? Di ba maliit lang buhay? Diba? Di ba, 1999 to 2000. May dash ang 2000. Yung buhay natin, parang dash lang yan, maliit. Napakaiksi. Alam nyo, ang kamatayan, wala itong pinipili. Tama, yung iba nga. Yung iba nga, natutulog lang eh. Tama? Hindi na nagising. Yung iba naman, dahil sa sakit. Diba? Dito may namatay dito. Ano tayo ng sakit? Ha? O diba, alam nyo, maraming paraan ang Diyos para kunin niya ang tao. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, pastor, malakas pa ako, matagal pa ako mamatay. Hindi mo pwedeng sabihin niya, kasi maraming paraan ang Diyos para kunin niya tayo. Pwedeng sa sakit, pwedeng sa disgrasya. Tignan niyo yung mga nagdidisgrasya. Malakas sila, tama? Nakakatakbo sila, nakakalakad pa sila, nakakatayo sila. Pero bakit naman tayo? Nandaan sa disgrasya. Yung iba naman, pinaril. Yung iba naman, sinaksak. Kaya ang kamatayan, hindi natin alam kung kaya nag-aapin sa buhay natin ito. At ang kamatayan, hindi natin kayang pigilan. Kahit yung pera natin, hindi ito makakapigil sa kamatayan. Di ba yung mga nabalitaan nyo yung mga artista? Yung mga artista na namatay? Halimbawa, sino ba makakilala yung mga artista na namatay? Halimbawa, sila FPJ. Kaya sila, di ba? Sino pa? Si Michael Jackson. Kilala niyo yan? Sino pa? Si Redford White. Kilala niyo yan? Pati na ba sa mga si Dolphy. Babalo si Dolphy. Pag tinignan niyo sila, si Whitney Houston, yung mga Hollywood actors, pag tinignan niyo sila, mayaman sila. Tama? Ano gusto nila na kukuha nila? Sobrang yaman nila. Yung pera na, ginagawa na lang nilang higaan eh. Siguro pag nasa siya sila, ginagawa lang nila tissue. Pero sobrang yaman. Pero ang tanong, napigilan ba nila ang kamatayan? So hindi. Kahit na kunin mo pa yung pinakamagaling na doktor sa buong mundo at i-request mo sa kanya para gumaling ka, pagalingin ka, pero tandaan nyo, gumaling ka man, pero sigurado, mamamatay tayo. Kaya alam nyo, lahat sa atin dito, ulitin ko, hanggat malakas ka pa, maglingkod ka sa Panginoon. We need to serve the Lord. Why? Because He saved us. And then pangalawa, bakit natin kailangan maglingkod sa Diyos? Because He secured us. Pag sinabing secured, pinoprotektahan niya tayo, hinihingatan niya tayo. Tama? Siyempre mo, natulog ka kanina, ay kagabi. Tapos nakagising ka ba? Hindi ba security ng Diyos yun? Hindi ba protection ng Diyos yun? Habang tulog ka, hindi mo alam yung nangyayari. Maaaring may biglang sumako, maaaring biglang lumindol. Hindi natin alam kung ano nangyayari habang tulog tayo, pero pasalamat tayo sa Diyos. Kasi pag-gising natin sa umaga, malakas pa tayo, nakakapagsalita pa tayo, nakakapunta pa tayo sa church, kaya walang dahilan para hindi maglingkod sa Diyos. Amen ba? Walang dahilan para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Ulitin ko, hanggang malakas pa tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Huwag na natin hintayin na nakapagpilitin ka na at magsasabi ka na gusto kong maglingkod sa Diyos. Pero huli na ang lahat. Hanggang malakas pa tayo, hanggang may oras pa tayo, hanggang kaya natin makatayo, maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Tayo na kayo. At tayo madadalangin. Tayo. At least 1 minute lang, 1 minute silent prayer. Bigyan tayong lahat, magmuni-muni tayo. Bawat isa sa atin mag-pray. Bawat isa sa atin mag-pray. Tahimik po ang lahat. Magmuni-muni tayo. Kumusta yung buhay natin? Pikit ka, tapos kausapin mo ang Diyos. Kumusta yung buhay natin? Kumusta ang buhay natin? Kung ikaw ay hindi pa naglilingkod sa Diyos,
Kung ikaw ay hindi pa naglilingkod sa Diyos, maglingkod ka na sa Panginoon. Huwag nating hayaan na huli na ang lahat. Then, tsaka sasabihin mo, Pastor, gusto ko pong maglingkod sa Diyos. Huwag mong hayaan na kung kailan bedridden ka na, tsaka gusto mong maglingkod sa Diyos. Dapat, ngayon pa lang, simulan mo na habang malakas ka pa. Kasi ang kalakasan natin, minsan lang ito, minsan lang dumating. Kaya itong buhay natin, igugol natin ito sa Panginoon. Bigyan natin lagi ng oras ang Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya, ipagamit natin yung buhay natin. Kung may talent ka, anong talent mo, magpagamit ka sa Panginoon. Ipagamit mo sa Panginoon yung talent na meron ka. Kasi ang buhay natin may lang. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa mensahe binigay niyo po sa amin. Salamat sa paalala, Panginoon, na kami bilang mga Kristiyano, kailangan namin maglingkod sa inyo. Sapagkat una, niligtas niyo po kami. At pangalawa, you secured us, you protect us. Lord, salamat sa pagkakataon na ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw na makapaglingkod kami sa inyo. Salamat, Lord, na marami. Salamat sa mensahe at sa kanina sa Sunday School, sa lesson about the church, about the Word of God. The Bible is inspired, the Bible is preserved. At ngayon sa mensahe, yung paglilingkod namin sa inyo. Salamat sa mensahe. Paalala at rebuke sa amin. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong pong harapan. At Lord, pagpalain niyo rin po ang aming pong pagkakaloob. Bless niyo rin po ang tithes and offering. At magbibigay po namin sa inyo para po sa gawain dito sa inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat po na ito ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.